Nagsisimula ang kwento noong taong 1879 sa panahon na ang mga Europeo ay naglalakbay patungo sa bagong mundo, ang Amerika. Ang ilan ay nanirahan sa malalaking syudad, ang iba sa maliliit na bayan, samantalang may kakaunti na pumili ng mga liblib na lupain, malayo sa kabihasnan. Isa sa mga pamilyang iyon ay ang pamilya Slaughter, na nagtatag ng tahanan sa malawak na damuhan ng Dakota Territories upang magsimula ng bagong buhay. Ang haligi ng pamilya ay si Gerald Slaughter, isang determinadong settler na kasama ang kanyang asawa, mga anak, at ang kanyang matandang ama. Ang kanyang anak na si Mary Slaughter ay nakatakdang ikasal kay Fergus Coffey. Sa kanilang paglalakbay patungong kanluran, nagkahulugan sila ng loob at ngayon ay naghahanda na para sa kasal. Sa mga unang eksena ng pelikula, ipinapakita si Fergus na nagbibigay ng regalo kay Mary, isang maselang sandali ng pagmamahalan. Ngunit ng gabing iyon, biglang nagkaroon ng kakaibang ingay sa kapatagan. Natakot ang pamilya na baka inaatake sila ng mga tribong katutubo. Agad na kumuha ng armas si Gerald at itinago ang kanyang pamilya sa silong. Sa labas, may mga putok ng baril at bumalot ang takot. Ngunit mula mismo sa ilalim ng lupa sa basement, may ibang bagay na nagsimulang bumutas, isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Pumutol ang eksena sa gitna ng mga nakapangingilabot na sigaw. Kinabukasan, dumating si Fergus sa bahay ng mga Slaughter at natagpuan ang isang kakilakilabot na tanawin. Marami ang patay, ang ilan kabilang si Mary ay nawawala. Hindi ito mukhang normal na pag-atake, may mga bangkay na naiwan, ngunit ang iba ay biglang naglaho. Nagpunta siya kay John Clay, isang lokal na nakakaalam ng mga tribo, at iniulat ang nangyari. Naniniwala si Clay na maaaring mga katutubo ang may gawa at pumayag na imbestigahan. Determinado si Fergus na hanapin si Mary at sumama sa paghahanap. Samantala, ipinakilala si Will Porter, isang veteranong frontiersman. Habang nagpipiknik kasama ang pamilya, nakita niya si Fergus na dumarating sakay ng kabayo, dala ang liham mula sa gobernador na nagpapatunay sa nangyaring massacre. Dahil dito, pumayag si Will na tumulong, at pinayuhan pa ng asawa na isama ang kanilang anak na si Dobby upang matutong humarap sa mga pagsubok. Sa lugar ng pag-atake, natagpuan nila ang bangkay ng isang dalaga na may kakaibang sugat sa leeg, parang tusok ng matulis na bagay. Katabi nito ay isang misteryosong butas sa lupa. Hindi pa nila alam, ngunit ang kanilang tunay na kalaban ay hindi tao. Bumuo sila ng grupo kasama sina Fergus, Will, John Clay, Callahan, isang pinalayang aliping Amerikano na tinatawag ding Wanot, at Kalaway, isang batang katutubong scout. Pinangunahan sila ni Kapitan Henry Victor, isang marahas at malupit na opisyal ng sundalo na labis ang galit sa mga katutubo. Habang naglalakbay, dumarami ang mga senyales, mga katawan na inilibing ng buhay, kakaibang butas sa lupa, at mga sugat na walang paliwanag. Pinahirapan ni Kapitan Henry ang isang bihag na katutubo para makakuha ng impormasyon, ngunit ang lalaki ay tumangging magsalita hanggang sa bandang huli nang bigla niyang sabihin. Ang mga Bureaus mahilig sila sa laman ng mga puti. Hindi sila titigil. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ng lahat kung ano ang tinutukoy niya. Kinagabihan, inatake ng mga nilalang ang kanilang kampo. Napatay ang mga gwardya at malinaw na hindi tao ang kanilang kalaban. Lumalala ang tensyon sa grupo, nahati sila sa pagitan ng mga sundalo ni Henry at nina Fergus, Will, Clay at Callahan. Sa kanilang paglalakbay, nadiskubre nila ang isang dalagang inilibing ng buhay, paralisado, ngunit mulat, nakikita, nakaririnig, at nararamdaman ang lahat, ngunit hindi makagalaw. Napagtanto nila ang nakapangingilabot na katotohanan, ang mga nilalang ay hindi basta pumapatay. Iniiniksyon nila ang lason sa mga biktima upang maparalisa, inilibing ng buhay, at saka binabalikan para kainin. Natakot si Fergus. Ganito rin ba ang sinapit ni Mary? Habang nagpapatuloy, lalong tumitindi ang kanilang sakripisyo. Namatay si John Clay sa gitna ng kaguluhan laban sa mga ute, si Dobby ay nabaon ng buhay ng mga nilalang, at si Will ay unti-unting nalason ng kagat. Sa tulong ng isang babaeng katutubo, natuklasan nila ang katotohanan. Noon pa man, naninirahan na sa ilalim ng lupa ang mga Bureaus. Dati, mga hayop tulad ng bison ang kanilang kinakain, ngunit nang naubos ang mga ito, dahil sa mga puti, napilitan silang kumain ng tao. Ang kanilang kahinaan, araw.
Ginamit ng mga ute ang mga taong nahawahan bilang pain upang mahuli ang mga nilalang at patayin gamit ang sikat ng araw. Sa huli, nasaksihan ni Fergus ang pagkamatay ni Will na inalay bilang pain. Napatunayan niya mismo na tama ang mga ute, sa ilalim ng araw, nagiging abo ang mga nilalang. Ngunit nang siya'y makabalik, natagpuan niyang pinatay na nina Kapitan Henry ang babaeng katutubo at si Callahan, walang kaunawa-unawa sa tunay na panganib. Sugatan, nag-iisa, at wasak ang puso, nilisan ni Fergus ang lugar. Ang kanyang kamay ay may peklat, ngunit ang kanyang kaluluwa'y mas mabigat. Sa kanyang paglalakad, hindi niya alam na dumadaan siya sa ibabaw ng isang mababaw na libingan. Doon, nakabaon si Dobby, buhay, ngunit paralisado, at naghihintay sa kanyang mabangis na kapalaran. Nagtatapos ang kwento ng The Burers sa isang nakapangingilabot na paalala. Minsan, ang mga tunay na halimaw ay hindi lamang ang mga nasa ilalim ng lupa, kundi ang mga nasa ibabaw nito.